Liable sa election offense si SP Cheese Escudero ayon sa isang election lawyer dahil sa 2022 campaign contribution ng isang contractor na sangkot ngayon sa flood control projects anomaly. Sa harap na ugnayan niya sa kontratista, hugas kamay si Escudero sa kontrobersya at tila naisantabi rin ang bangayan nang magkita sina SP at House Speaker kasama ang Pangulo sa Malacanang. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Okay na, hoy. So sir, Baby. kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Kinumpirma mismo ni Senate President Cheese Escudero kahapon ang 30 million pesos na donasyon ng kanyang kakilala, kaibigan at kababayan na si Lawrence Lobiano ng Center Waste Construction and Development Inc. noong tumakbo siya sa pagkasenador taong 2022. Ang Center Waste ay kasama sa top 15 sa listahan ni PBBM na nakakuha ng malaking budget para sa flood control project sa nakalipas na 5 taon. Ayon sa veteranong election lawyer na si Romulo Macalintal, ang pag-amin ni SP Cheese na nag-ambag si Lobiano sa pangangampanya niya noong 2022 elections ay isang election offense. Malinaw niya ito na nakasaad sa Section 95 ng Omnibus Election Code. Hindi pwedeng magbigay ng contribution yung sinumang tao, maging yan ay mga korporasyon o talaga yung natural persons sa sinumang kandidato kung yung mga kumpanyang yan ay merong kontrata sa gobyerno, anumang kontrata na nagbibigay ng mga services o kaya nagsusupply ng mga goods, yung mga supply, government supplies, yan ay bawal yan. Hindi po pwedeng magbigay ng ganyang uri ng contribution. Hindi rin anya maaring lusot ng mga komandidato sa eleksyon na tumanggap ng kontribusyon mula sa mga kontratista ng gobyerno ang katwiran na wala namang mga inaprobahang kontrata o proyekto ang gobyerno sa panahon ng election period dahil pinagbabawal ito ng COMELEC. Kahit na tumigil siya kung halimbawa sa ito, pero dati naman siya nagsusupply sa gobyerno, ay yan ay papasok pa rin dahil siya ay isa ng supplier o isa siya sa mga duly accredited na supplier ng ating pamahalaan. Dahil kabilang sa mga election offense ang pagtanggap ng kontribusyon mula sa mga kontratista ng pamahalaan, nakasaad sa Section 264 ng Omnibus Election Code, parusang pagkakakulong ng hanggang sa 6 na taon o kaya ay perpetual disqualification para sa anumang katungkulan o posisyon sa gobyerno. Hindi rin anya kailangan pa ng COMELEC ang isang reklamo o petisyon dahil maaring magsagawa ito ng motu proprio investigation batay sa mga isinumiting Statement of Contribution and Expenditures ng mga kandidato. Kung may nalalaman ng COMELEC na isang bagay na maaaring may kaugnayan sa halalan na may paglabag sa election law, dapat yan tinitingnan ng COMELEC kahit walang petisyon. Yan ang sabi ng ating Korte Suprema. Kahit walang nagpipetisyon, kung sa pag-i-examine ng COMELEC ay may nakita silang paglabag, dapat nagkakaroon sila ng motu proprio investigation. Una nang tinawag ni SP Cheese na malisyoso ang mga artikulo na nag-uugnay sa kanya at sa pagkakopo ng Center Waste Construction ng malaking budget para sa mga flood control project ng gobyerno. Ilang araw lang matapos pangalanan ni PBBM na kabilang ang dating campaign donor ni SP Cheese sa mga kontratista sa flood control project, ay nagkasama sa Malacanang sina SP Cheese, PBBM at House Speaker Martin Romualdez para sa isang aktibidad kahapon. Masaya at tila walang namamagitang issue sa kabila ng lantarang pagtukoy ni Escudero na mula sa Kamara ang nasa likod ng umano'y demolition job laban sa kanya gamit ang issue ng flood control budget insertion sa 2025 na tinaguriang ham and cheese insertions. Unang pumutok ang issue sa umano'y maanumalyang flood control projects nang ibalita ito ng politiko at Bilyonaryo News Channel. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante!